ng PhilHealth. Hindi magagamit. Marami. Mga boss, nakasulat mismo sa konstitusyon natin, partikular sa Article 2, Section 15 at sa Article 13, Section 11, yung karapatan ng mamamayan sa kalusugan. Ang nakasulat nga doon, the state shall adopt an integrated and comprehensive approach to health development, and it shall prioritize the needs of underprivileged, sick, elderly, women, and children. Kaya nga nagkaroon mismo ng Universal Healthcare Act Kasi sabi ng konstitusyon, karapatan ng mamamayan ang kalusugan. Di simpleng tanong, Mr. President, lahat ba ng mamamayan, lalong-lalo na yung mahihirap at yung mga senior citizen, covered na ba sila ng PhilHealth? Sabi ng batas, dapat covered sila Keso nagbabayad sila ng premium o hindi. Alam mo ba, Mr. President, kung anong sitwasyon sa mga public hospitals? Nakabisita ka na ba kahit minsan sa public health hospital? Nakita mo na ba gaano karaming pasyente ang nakapila dyan? Alam mo ba kung anong impyerno pinagdadaanan ng mga manggagawa ng mga pasyente para lang makakuha o maka-access sa PhilHealth services? Alam mo ba na halos gagarampot, mumo yung naibabawas sa bill gamit yung PhilHealth? Alam mo ba yon, Mr. President? Sure ako hindi mo alam yan, kaya yan mga pinagsasabi mo. Tapos ang ginawa ng Senado at Kongreso, siniro yung budget o yung subsidy sa PhilHealth. Tapos ikaw bilang Pangulo, kinonsinti mo pa. Kung ang problema nyo ay underutilization ng funds, sa kabila ng ganitong sitwasyon ng mga manggagawa, ng mga pasyente at ordinaryong Pilipino, ang solusyon dyan, simple lang din disipain mo yung inappoint mo na CEO ng PhilHealth, na si Emmanuel Ledesma. Isama mo na yung buong board ng PhilHealth. Tapos anong sabi mo, Mr. President? May pagkakagastusan na ibang mahalagang bagay. Anong mahalagang bagay, Mr. President? Binawasan nyo yung budget sa edukasyon, sa CHED, sa DepEd, sa free college tuition. Tapos binawasan nyo yung budget ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Tapos anong mababalitaan namin, ha, Mr. President? Akap ng pinsan mong si Martin Romualdez, nakakuha ng 26 billion pesos? Sa tingin mo, Mr. President, anong mensahe ang pinaparating mo sa amin na ordinaryong Pilipino? Naming mga manggagawa at PhilHealth members, na mas mahalaga yung akap, yung ayuda ng mga politiko, kaysa kalusugan ng mamamayang Pilipino? Ganun ba, Mr. President? Gago ka pala talagang presidente ka Mga boss, huwag tayong pumayag dito sa sinabi ni Bongbong Marcos, tsaka ng mga senador at congressman. Labanan natin to, kalampagin natin silang lahat. Buhay at kalusugan nating mamamayang Pilipino ang nakataya. Mga kasama, sabi kahapon ni Congressman Suarez ng Quezon, yung akap daw na 26 billion, hindi naman daw ginagamit sa pamumulitika. Naniniwala kayo doon, mga kasama? Yes! Ginagawa na naman tayong tanga ng mga congressman at ng mga senador Alam ng taong bayan kung bakit ziniro ang budget sa PhilHealth at nilagyan ng 26 billion ang ayuda para sa Kapos ang Kita program. Gagamitin yan ng mga politiko, lalong-lalo na yung mga tatakbo sa 2025 para legal na bilhin ang boto ng mamamayan. Payag ba kayo doon, mga kasama? Yeah! Ginagawa kasi tayong mangmang Alam ng taong bayan yan kahit nakapikit na ang ayuda, AX, TUPAD, pati ang akap, ginagamit yan ng mga politiko para sa interes nila. Kaya nga sila yung paulit-ulit na nai-elect Kaya nga sila yung paulit-ulit na nailalagay sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan dahil nangangapital sila sa desperasyon at pangangailangan ng mamamayan. Alam nyo, mga kasama, di naman talaga concerned yung mga congressman at mga senador sa kalusugan natin Alam nyo kung anong gusto nila? Manikluhod tayo, magmakaawa tayo para doon sa sarili nating pondo na ginagamit nila. Ang kakapal ng mukha nitong mga congressman na to, na kung magdikta kung saan pupunta ang pondo, parang sa kanila yung pera na ginagastos nila. Pera ng taong bayan yan. Tapos ang gagawin sa atin, na pera ng taong bayan, tayo pa'y magmamakaawa dito sa mga politiko na to. Pumapayag ba kayo sa ganyan, mga kasama? Yes! Hindi pumapayag. Pero alam naman natin, desperado ang marami sa atin. Ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng bill sa ospital, ang mahal ng mga gamot. So saan tayo kakapit? Siyempre, desperado tayo dahil may pera si congressman, lalapit tayo doon, magmamakaawa tayo. Ang labas, superhero na naman. Bayanin na naman ng mga congressman. Ayaw natin ng ganito.
Dahil ang kalusugan, karapatan yan ng mamamayan. Nakasulat mismo yan sa konstitusyon natin eh. Ewan ko ba, may presidente tayong hindi alam kung ano nakasulat sa konstitusyon. May mga congressman tayo na hindi alam kung ano yung nakasulat sa batas. Kasi nga, ang interest nila, magmakaawa tayo. Pag tayo nagkasakit, kasama na po yung mga kaibigan nating mga pulis. Pag tayo nagkasakit, pag tayo tinamaan ng atay, ang bato, tayo inatake sa puso, ang bagsak nating lahat sa public hospital. Ano nga asahan natin? PhilHealth, tapos siniro yung subsidyo o yung budget na ilalagay sa PhilHealth. Saan tayo tatakbo ngayon? E di sa mga politiko, ganyan tinatarantado ng mga congressman at ng mga politiko ang mamamayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Kaya ang sigaw natin, PhilHealth natin, wag na kawin. Dahil ito, malinaw pa sa araw na pagnanakaw Huli ako sa pondo nakapag-content ng dito sa TikTok mamamayan. tsaka ibang social media platforms. Sa totoo lang, gusto ko kasing mag-celebrate ng Pasko at bagong taon na tahimik, payapa, kasama yung pamilya tsaka ilang mga kaibigan. Nakapag-celebrate naman ng Pasko. Simpleng celebration lang. Pero kahit sa celebration, hindi talaga maiwasan mga boss eh. Pero yun, walang ibang tinanong sa akin kundi kumusta na yung PhilHealth, kumusta na yung budget sa 2025 at iba pang mga nangyayari sa bansa natin. Valid naman yung mga tanong. Dapat naman talagang tanungin natin yan kasi pera ng taong bayan yung pinag-uusapan eh. Tsaka sa totoo lang, ang hirap mag-celebrate kung alam naman natin na tinatarantado, ginagago tayo ng mga congressman, ng mga senador, tsaka ng mga politiko na yan. O ano na bang update sa 2025 budget? Bukas mga boss, December 30, nakatakda o nakaschedule na pirmahan ni Bongbong Marcos yung 2025 budget. Kung matatandaan ninyo, dinelay o pinagpaliban ng Pangulo yung pagpirma sa 2025 budget kasi pinutakte at kinalampag sila yung Kongreso, Senado, tsaka Malacanang ng taong bayan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Yung trigger doon, nung nalaman nating lahat na isi-zero yung budget o yung subsidy na ibibigay sa PhilHealth para sa 2025. Tapos, binawasan pa yung budget ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay natin, nating mga ordinaryong Pilipino. Binawasan yung budget ng CHED, Department of Agriculture, DOLE, DOTR, pati na nga DOH, nabawasan yung pondo eh. Tapos, malalaman-laman natin na nagbawas ng pondo dito sa mga ahensyang to, pero nagdagdag ng budget sa Kongreso. Naglagay ng 26 billion sa akap ng pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez. At yung pinakamalaki, nagdagdag ng 200 billion pesos sa budget ng DPWH na karamihan ay mga flood control projects na alam naman ng sambayan ng Pilipino na source of corruption ng mga congressman, ng mga senador at ng mga politiko. Sinong hindi mabubwisit dyan, di ba? Ngayon mga boss, isang araw bago yung nakaschedule na pagpirma ng Pangulo sa 2025 budget, wala na naman tayong ideya, wala tayong lahat alam kung ano yung version na pipirmahan na 2025 budget. Hindi binabalita, wala kang balita tungkol dyan eh. O di mangyayari, dahil tinatago sa atin, wala tayong lahat alam, di bulagaan na naman. Putang ina mga yan eh. Sige nga, paano magiging merry yung Pasko at happy yung New Year natin kung ganyan, ginagago tayo ng gobyerno. Kaya nga hindi ako nakakapag-content ng mga nakarang araw eh, kasi nakakasira ng mood eh, nakakagalit. Puta, Paskong Pasko tapos mag-New Year, ganyan mababalitaan mo. Pero wala tayong choice mga boss kundi magbantay, lalong-lalo na sa pagpirma ng Pangulo sa 2025 budget bukas. Pag yung version ng budget na pipirmahan ay puro kagaguhan ang laman, at sure ako, kagaguhan na naman yan, salubungin natin ng ingay at pangangalampag yung mga congressman, senador, pati na yung Pangulo. Ano, sila lang masaya ang Pasko at bagong taon? So yun lang mga boss, Merry Christmas, Happy New Year, Mga at boss, sa inyo na mga congressman, na yung mga senador, panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss ha, ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace Po ng Senate Committee on Finance, kailangan daw kasi pondohan yung ibang proyekto at programa ng gobyerno. Wala naman sanang problema yan eh. Ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabudget. Pero putang ina nyo naman mga senador at mga congressman, lalong-lalo ka na Martin Romualdez. Ziniro nyo yung budget ng PhilHealth para pondohan kuno yung ibang mga proyekto at programa. Tapos mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Alam naman naming lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa Kaposang Kita program para sa 2025 elections. Sige nga, sino ang may access at sino ang may say sa pamimigay ng AKAP program? Di ba mga congressman? Di ba mga senador? Kaya nga 21 billion yung nilagay nyo sa Kongreso, tapos 5 billion sa Senado. Tanungin namin kayo mga congressman tsaka mga senador, mas mahalaga yung AKAP
kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Nakita nyo na ba ano itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente na pumipila dyan araw-araw? Alam nyo ba kung gaano kalimitado yung mga serbisyo na na-access ng mga pasyente dyan sa PhilHealth? Baka nga di nyo alam yan eh. Sure kami, hindi nyo alam yan. Kaya nga yan ang ginawa nyo. Prioritize nyo yung proyekto nyo kaysa ponduhan yung PhilHealth. Tapos ano nga asahan namin pag nagkandaletse-letse yung kalusugan namin? Guarantee letter mula sa mga opisina nyo? Kayo na naman yung superhero? Kayo na naman yung mababait? Putang ina nyo pala eh. Gusto nyo na naman na magkaroon kami ng utang na loob sa inyo. Mga boss, ito yung issue na dapat nangingialam at nagsasalita na tayong lahat. Buhay at kamatayan, nating ordinaryong Pilipino, nating mga manggagawang pinag-uusapan dito. Huwag tayong